Mga kabunyog mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Mga kabunyog mga kababayan, itong aking bagong segment na ito, ginawa ko itong segment na ito dahil maraming nagtatanong sa akin pag may mga issue, may mga pangyayari, dahil sa grabing mga fake news ngayon at disinformation, nagtatanong sa akin ang ating mga followers at subscribers, mga viewers, Tony, anong totoo dito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment na ganito. Napapanood nyo ito sa aking Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin tayo sa Veritas Facebook page. Kaya kung hindi pa kayo naka-follow, follow na po kayo. Lagi nyo pong subaybayan ito, abangan, araw-araw, regular na po ito, para malaman ninyo ang Veritas, ang katotohanan, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. O mga kabunyog mga kababayan, si Paulo Marcoleta, yung congressman na anak ni Rodante Marcoleta, nagkalat nagkalat kanina doon sa hearing ng Justice Committee tungkol sa impeachment ni Sara. Ay, nakakahiya naman tong anak ni Rodante Marcoleta. Bakit nagkalat? Kanina kasi, ang pinag-usapan sa hearing ng Justice Committee, yung sufficiency in grounds. Kung pasado ba sa grounds ng impeachment ang complaint. Kasi may dalawang impeachment complaints na nakalusot sa sufficiency in form and substance. Sumagot na si Sara, hindi naman sumagot na yung mga complainants. Ang pinag-usapan na kanina, yung bang mga grounds na nandun sa impeachment complaints, pasado ba yan sa sufficiency in grounds? Ibig sabihin may sufficient grounds o pasok sa mga grounds sa impeachment. Kasi yung impeachment, hindi naman lahat ng krimen or offense or anumang nagawa ng impeachable official tulad ni Vice President Sara Duterte, hindi naman lahat ng ginawa niya pwedeng pumasok sa impeachment Kasi mayroong mga specific lang na krimen na pasok sa impeachable offenses. Halimbawa, treason, graft and corruption, bribery, culpable violation of the Constitution, tapos betrayal of public trust, other high crimes. Yan yung yan yung mga pasok na mga grounds sa impeachment. Kaya kahit may ginawa kang mali or offense or crime, kung wala naman doon, hindi pasok doon, hindi yan papasok sa sufficiency in grounds. Ngayon, ang sabi ni Paulo Marcoleta, bakit nag-decide na tayo, anya, sa sufficiency in form, saka sufficiency in substance? Hindi pa pala natin dinidesisyonan yung grounds. Dapat inuna yan. Tiningnan muna, may grounds ba? Pasok ba sa mga grounds sa impeachment yung mga ina-allege na nagawa ni Vice President Sara Duterte? Yun ang punto ni Marcoleta. Alam mo, ang galing, Akala mo may punto talaga. Ay ang sagot ng presiding officer, yung nagpe-preside si chairman o chairperson ng Justice Committee, Congressman Beatrix Listro, simple lang. Honorable Marcoleta, yan ang nakalagay sa rules. Mayroong rules sa impeachment ang 19th Congress na inadapt naman ng 20th Congress. So yung rules na yon ng impeachment proceedings na ginawa ng 19th Congress at inadapt naman ng 20th Congress na yun daw ang gagamitin din, yun ang ginagamit. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, anong nakalagay dun sa rules ng Kamara? Ang una, i-determine muna kung sufficient in form. Step 1. Pag pumasa, pangalawang tanong, sufficient ba in substance? Pasok doon. Kapag nakalusot sa sufficiency in substance, papasagutin yung ini-impeach na official, tapos kung sasagot ang complainant, tapos sasagot uli yung ini-impeach na official. Ngayon, pagkatapos niyan, magdi-decide na kung sufficiency in grounds. Yan na yung pangatlo. Kaya yung sufficiency in grounds, nandun yan sa rules ng House tungkol sa impeachment. Pagkatapos niyan, magkakaroon ng hearing proper, presentation ng mga evidence at mga testigo. Tapos magdi-decide kung may probable cause. Kung may probable cause, dadalhin sa plenary. Magbubutuhan doon ng 1/3.
Yan yung nakalagay sa rules ng impeachment. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro. Oh, yan yung sinusunod natin, sabi niya. Step by step sinusunod natin yan. Pag hindi natin sinunod yan, matiteknikal tayo. O ngayon, hindi, sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, basahin mo kasi, Honorable Marcoleta. Hindi, ganun talaga yung pagkakasabi niya. Basahin mo kasi. Ha? Sabi pa ni Congresswoman Beatrix Listro, may I ask the Secretariat na to ensure that each of the member of Congress na present doon sa Justice Committee ay mabigyan ng kopya. Ay itong si Marcoleta. Yan ang problema eh. Hindi naman pala niya nababasa yung rules. Akala mo ang galing-galing nung point niya. Ang point niya, unahin dapat muna yung pag-decide. May grounds ba para sa impeachment? O pagkatapos daw noon, saka mag-decide kung sufficient informed. Pagkatapos daw noon, saka mag-decide sufficiency in substance. Hindi daw yung nauuna. Ay, ano ba yan? Ano ba to? Nakakaya naman itong si Paulo Marcolet. Nilikturahan kanina. Nilikturahan. Ano kayang magiging reaksyon ni Rodante Marcoleta sa ginawa ng kanyang anak? Mga kabunyog, mga kababayan. Actually, laman ng mga ano yan ngayon, ng mga balita, yung ginawa na yun. Yan kasi ang problema. Yung kasi ang problema. Hindi nga pala. Pagkatapos noon, sabihan ni Congresswoman Beatrix Listro na basahin mo kasi sabi ni Congressman Joel Chua, nagbigay ng manifestation, pwede bang makikiusap ako sa mga kasamahan natin dito sa Justice Committee, pakibasa ng mga rules natin para hindi tayo nalilito, sabi niya. Hindi naman pinangalanan si Marcoleta, pero sino pa ba naman sino ba naman ang pinapatungkulan nun? Ay, ano ba talaga yan mga kabunyog, mga kababayan? Hindi. Talagang yan yung nangyari kanina. Nakakuha ng atensyon yun. Yung kahihiyan ni Paulo Marcoleta. O mga kabunyog, tapos na ang kaso ni Tapos na ang kaso ni Joel Villanueva sa DOJ. Ano yan Ang nag-announce niyan ay ang mismong tagapagsalita ng Department of Justice. Sino ba yon? Yusek ba yon? Martinez. Ang in-announce niya, sabi niya, may na sila, recommendation na sila, tapos na ang kanilang preliminary investigation. So, kumbaga, nag-submit na sila ng kanilang recommendation sa ombudsman. Pero hindi niya sinabi kung ano yung recommendation nila. Kung kakasuhan o hindi. Pero malamang kakasuhan. Malamang ang recommendation ng Justice Committee, kakasuhan. Sa kailang bang kaso yun? 3 yatang malversation yun. O alangan naman kahit man lang isa doon, walang pumasa. Ano yun? Malversation. Tatlong counts ng malversation yun. Kaya sabi ng tagapagsalita ng DOJ, tapos na yung preliminary investigation sa part ni Villanueva at mayroon na silang recommendation, pinadala na nila sa ombudsman. At ang ombudsman ngayon ay mag-decide kung susundin yung recommendation ng Justice Committee. Ay ng Department of Justice, sorry. Kung susundin yun. Kasi, Department of Justice yan, sila ang naggawa ng preliminary investigation. Bakit kasi hindi ombudsman ang nagsagawa ng preliminary investigation? Tambak na kasi ang trabaho ng ombudsman. Ang daming kaso. So ngayon, dineputize o inatasan ng ombudsman ang DOJ, kayo na ang gumawa ng preliminary investigation sa mga kasong ito. Ibigay nyo na lang sa amin yung inyong rekomendasyon. So ang recommendation yan ay pwedeng i-dismiss ang kaso or ituloy ang kaso, i-file na sa Sandigan Bayan. Ganun yan. Yan yung ngayon, hindi sinabi ng Department of Justice kung ano yung recommendation nila. Pero malaki ang posibilidad niyan, ang recommendation niyan ay i-file yung kaso sa Sandigan Bayan. Magiging mabilis na yan sa part ng ombudsman kasi hindi na sila magkakandak ng preliminary investigation. Kasi nagkandak na ng preliminary investigation ang DOJ.
pag-aaralan na lang ng ombudsman kung i-a-adapt nila yung recommendation ng DOJ o hindi. Pero wala nang preliminary investigation na gagawin ng ombudsman. Bakit? Dineputize na nila yung DOJ. Kaya nga natagalan sa DOJ kasi preliminary investigation na ang ginawa doon. Binigyan ng pagkakataon o due process si Villanueva na sumagot, counter affidavits. Sumagot na siya. Tapos pinag-aralan na ng DOJ yung complaint affidavit at saka yung counter affidavit. May desisyon na ngayon ng DOJ. Kung ano yon, hindi natin alam. Pero malamang yon, malaking posibilidad nun, filing ng kaso ang recommendation. Pagdating ngayon sa Kamara ay sa Ombudsman, re-reviewin yon, titingnan. Okay, matibay itong recommendation at tama naman, i-file na natin sa korte sa Sandigan Bayan. So, nitong mga susunod na araw, abangan natin. Actually, nagsabi na rin yan ang ombudsman nung isang araw. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasa advanced stage na ang kaso ni Villanueva. So ito na yon. Ibig sabihin ng nasa advanced stage, tapos na sa preliminary investigation, inaano na lang, finishing touches kung at kung ang recommendation ay kasuhan, sa susunod na mga araw, kakasuhan na yan sa Sandigan Bayan. At kapag na-file yung kaso sa Sandigan Bayan, kaagad-agad magra-raffle ang Sandigan Bayan. Mag-i-issue na yan ng warrant of arrest. Aarestuhin na si Villanueva. Kaya yan kaabang-abang yang mga susunod na mga araw, mga kabunyog, mga kabayan. Kung ano na nga ang mangyayari kay Joel Villanueva. Kasi ang basis sa mga developments ay tapos na ang preliminary investigation sa DOJ. Nasa ombudsman na ang bula ngayon. Tatagalan ba yan sa ombudsman? Hindi. Sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman magsasagawa na ng preliminary investigation kasi tapos na eh. Re-reviewin na lang. Kasi ang may final say talaga kung i-adapt ba yung recommendation ng DOJ o hindi. Ang may decision diyan ay ombudsman. Kaya ito mga kabunyog, mukhang makakakita na naman tayo ng aarestuhin sa susunod na mga araw. At ang maganda dito, big fish ito. Isa ito sa mga big fish. Kaya tama lang yan na dapat naman talaga may maaresto ng mga malalaking isda. Kasi ang nangyari, si Diskaya lang sa kasi Bong Revilla. Pagkatapos nila, wala nang kasunod. So itong kay Villanueva, sana kasunod na ito. Kasunod na ito. Kasi actually noon pa yan sinasabing makakasuhan na si Villanueva, may issuehan na ito ng warrant of arrest. Ngayon hindi pa rin eh. Pero yun na nga, sabi ng ombudsman, nasa advanced stage na ang kaso ni Villanueva. Na yan? May desisyon na actually ang DOJ. Titingnan na lang ng ombudsman kung i-adapt nila yung recommendation ng DOJ. Pag in-adapt nila yan, filing na ng kaso. Okay? So abangan natin Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Ito, ang mga Villar, ang pamilya Villar ay na ngayon? Umugulong na yung kaso sa kanila sa DOJ, Nagsasagawa na ang DOJ ng preliminary investigation. Bakit na ano bang kaso 'yan? Actually ang kaso ay manipulation. Manipulation ng mga stocks. Minanipulate hindi lang yung stocks, yung valuation ng mga properties ng lupa, real estate, yung valuation, minanipula. Yan? Criminal offense yan. Ang nag-file ng kaso ay SEC, Securities and Exchange Commission. May matibay na mga ebidensya ang Securities and Exchange Commission na minanipula ng pamilya Villar. Si Manny Villar, Cynthia Villar, sila yung mga pinangalanan dyan eh. Minanipula nila yung valuation ng mga properties, land valuation. Alam naman natin, maraming nabiling lupa ang mga or dinidevelop na lupa ang mga Villar, tapos binibenta. Katulad ng Camilla, mga ganyan. Ngayon, lumalabas, overvalued pala, binumbahan yung halaga. Ibig sabihin, bumibili ang mga customer, mga kliyente ng mga real estate ng Villar
ang laki-laki ng halaga, hindi naman pala yun yung totoong valuation. Ano, binumbahan, kaya minanipulate. Bawal yun. Yan ay criminal offense sa Corporation Code at yan ang isinampang kaso. Ang isa pang kaso na isinampa dyan, yung insiders trading. Bawal din yon. Lalo na si Camille Villar. Yan yung kaso niya. Insiders trading. So actually, nag-preliminary investigation na ang DOJ. Nag-motion yata ang mga abogado ng mga Villar na ilipat ay ibalik yata sa SEC. Hindi na pumayag ang DOJ. So ngayon, nag-preliminary investigation na ang DOJ, tuloy-tuloy na 'yan. So yung ginawa ng mga Villar na gusto nilang ibalik sa SEC daw, para pag-aralan uli ang kaso, hindi pinagbigyan ng DOJ. So ibig sabihin para si DOJ tuloy-tuloy na ang tuloy-tuloy na ang hearing. Kaya tuloy-tuloy na yung preliminary investigation. Kasi doon madidetermine kung may prima facie evidence or may reasonable certainty of conviction or probable cause. Kasi kung may probable cause yan, probable cause, ipa-file na yan sa korte. Ang magpa-file ay itong DOJ, prosecutor. Kaya mabigat ito, At saka ito, lahat ng mga ng pamilya Villar yan eh. Si Manny, si Cynthia Villar, Paulo Villar, Mark Villar, Camille Villar, lahat. Manipulation at saka insiders trading. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matindi itong nangyayaring ito. Ito? Abangan natin ang susunod na mangyayari dyan. Okay, magandang araw sa inyong lahat.